Bahala ka na, nandiyan naman yung ating sasakyan. Okay po, Kap. Sabi ko na naman. Sige po, Kap. Salamat po sa inyo, Kap, sa pagbibigay tulong ko lang. Sige po. Pasensya na kayo kung nag-request po kami sa inyo ng ganito, ah. Mabuti naman po't nagpayag po kayo, mga kapatid. Gusto din po nung mister ko, magaling nga daw po at baka daw sakali nang mapapagaling. Eh, galing. Nakakaisa na ng presi. Ayos. Good news. Oh, lumalabas kusa. Oh, sige, diretso na lakad. Diretso. Mamasyal tayo, no? Tagala. Sarap mamasyal na. Tell me, where did we go wrong? Sakay. Oh, tara na. Ito na yung sasakyan na eh. When you're in the sun and I'm lost. Oo, sige. Sige. Pinakakit ako ni nanay. Pinasasama ako. Hey guys, nandito na tayo ngayon kala Nanay Presi at nandito na rin yung ambulance. Tingnan na natin sa loob kung nandito na sila, Kap. Pero possible nandito na yun. Hindi na kami dumaan sa kanila kasi nga sigurado ako nandito na yun sila. Dito na nga yung ambulance eh. Check natin doon sa loob. Magandang araw po. Maganda naman yung magiging biyahe nila ngayon kasi nga napaka-init ng panahon. Kaya hindi sila mahirapan sa magiging biyahe nila. 9 pa lang naman, kaya abot pa sila. Tsaka 24/7 naman open yung ano na yun, yung tawag dun, mental hospital ng Mandaluyong 24/7. Ba parang wala pa, hindi pa sila, Kap. Dahil pala dumamatay kay Kap, wala pala siya dito. Nandito na ba si Kapitan kanina? Po? Si Kapitan, napansin nyo kanina dito? Wala pa po. Wala pa, so possible nandun pa si Kap sa kanina. Dapat dinaanan natin dun. Tanong muna natin. Ano po? Kaya, si Kap po nagpunta na dito kanina? Hindi pa lang po rito. Hindi po nagpunta dito? Hindi pa. Nandun kaya sa kanila yun o nasa barangay? Sa kanila yun. Puntahan ko muna siguro. Oo, sige. Para ano, alam niya. Oo. Sige po, saglitin ko lang kuya ha? Sige po. Ay, tingnan ko muna si nanay. Nanay po. Nagpabihis po siya, hindi? Ay, ang kahapon na naliguan ko. Kahapon? Ah, wow, ayos. Okay, ayos din naman. Siya na nagligo ng kanya eh. Nag-boss. Ah, siya na? Pagkain niya, yun yung kainin. Ay, baka meron kayong nga Ay, kumain. ang blooming ni nanay ngayon. Bagong palit na yung damit na yun eh. Tsaka bagong paligo, kaya malinis. Tsaka kahit kailan naman, di naman si nanay nagkaamoy ng yung amoy talaga na alam mo yun. Kasi pumapasok naman ako dito, nakaamoy ko naman siya, hindi naman eh. Yung pagkain niya nga lang, ayaw niya. Kain ka na, Nay, muna. Yung pagkain mo dito, oh. May lakad kayo. Kain ka na muna, Nay. Wala siyang kalam, malang napupunta siya naman, Mandaluyong ngayon. Pero yung kasi tayong maganda, no? Kasi Mas maganda yung natuturukan talaga. oo, tsaka bukod doon, marami siya dumakausap palagi. Tsaka may doktor na may titingin, may nurse na may titingin. Kaya yun ay siguro yung maganda talaga, no? Tsaka para din po makalis kayo sa trabaho, lalo ikaw, araw-araw ka na nagtatrabaho, tapos mag-asikaso ka pa kayo na. Kaya maaaring hindi tindihin yan eh. Opo. Pero kapag ka po siya gumaling, halimbawa 2 months, sabihin na i-claim na po ninyo okay na si nanay, kunin po natin at pwede natin siyang patayon dito ng bahay na kahit pa paano sakto lang sa kanya. Ano lang tayo? At least kapag balik niya dito, hindi na parang ganito. Na kailangan siyang ikandado. Uli-uli na din eh. Oo. Pero tayo, ganito po. Sasama kayo doon. May payo lang po ako sa inyo, tay. Sabihin niyo po lahat
ng totoo doon. Kasi nakadepende po sa inyo kung tatanggapin si nanay. Pero sa sitwasyon ni nanay, kapag sinabi mo yung totoo, tatanggapin talaga siya. Matik yan. Sasabihin niyo po na siya ay halos 20 years nang nakakandado sa kanyang tinitirhan. Bakit? Siyempre, kasi nga po, lumalabas kung saan sa pumupuntang lalakad. Yun po sabihin niyo. At 20 years na rin siya halos hindi nakakausap. Yun po sabihin niya, ha? Kasi pag sinabi niyo yung matik, tatanggapin siya. Okay, so paano punta ko muna si Kap para alam niya. Sige, para makaano na rin po tayo. Punta muna natin si Kap, guys. Para makaalarga na sila. Puntahan lang po namin si Kap saglit para alam niya po. Parang naandun ba kasi Nasaan po kaya siya? Nasa kanila o nasa barangay? baka hindi sa ano Sa barangay o sa court? wala sa kanila na kayo umalis doon. Wala na po doon? Pag ang umagay, wala na. Wala na. Hindi, kanina naandin sa ano. Hindi. Ayaw, patawagan muna. Tama yun. Tawagan Tawagan na muna lang para muna sa nandun. alam kung nasaan. Para ano. Pero yung ambulansya po kanina pa yan nandyan. Alam naman po siguro nung ano, nung magdadrive. Oo, yun yung laging nakakapagdala. Dala doon. Samantalang. Ayos. Grabe, sobrang active nila dito. Tinan nyo, ang ambulansya napakaaga, nandyan na. Diba? Si Kap, kagabi, nung pagtawag niya sa akin ni Kap kagabi, sabi nga niya kahit kakagaling niya sa may nilakad, sabi niya nandyan na yung mga kapatid, nasa bahay nga daw nila. At sabi niya kung pwede nga daw, dahil ang schedule lang daw, kaya Sunday guys, Sunday ngayon. Kaya Sunday kasi yung mga kapatid ni Nanay Presi, Sunday lang yung pwede sila. Mabuti na lang, ang mental hospital ay Monday to Sunday okay. Ano si ano? Kap! Si Marcos po ito, Kap. Marcos, Oh, magandang umaga. good morning din po. Nandito na po kami sa Nanay Presi. Oo, Marcos, ako na din sa Sariaya. Okay. Si Kuan. Okay lang po, okay lang. Wala pong problema. Bahala ka na, nandiyan naman yung ating sasakyan. Okay po, Kap. Sabi ko na naman. Sige po, Kap. Salamat po sa inyo, Kap, sa pagbibigay tulong ko lang. Sige po. Basta kung ano man, tawag ka sa akin. Okay po. Problema, ha? Okay, Kap. Salamat po, Kap. Okay, God bless po. Okay. Thank you, Day. Okay. So, ganito po. Sa Lucena, nagpunta ako, kami doon sa doktor ni Nanay Presi. Ngayon ay Sunday, wala siya doon. Pero tumawag kami doon sa isang psychiatrist na doktor na nag-check up doon sa matutulungan din namin. Pwede si Nanay dalahin dahil siya ay gantong sitwasyon. Ang hindi lang pwede, yung outpatient, yung hindi kagaya ng sitwasyon ni Nanay. Yung mga ano lang, gusto lang malaman kung ano yung nararamdaman nila, kay Nanay ibang sitwasyon. Sa emergency po siya, dapat dalahin, hindi po dun sa emergency. Sa emergency ang diretso sa kanya. Tatanggapin po siya ang Mandaluyong ay 24/7 open. At Monday to Sunday open. Kaya pwede na po siyang dalahin doon. Kahit without referral, pwede po. Kasi ganyan yung sitwasyon. Basta sabi ko nga kay tatay, maging honest lang po kayo dun sa mag-interview, ha. Lahat po ng sabihin niyo po na siya ay 20 years na mahigit, na kinaday na ang kanyang tahanan dahil siya ay lumalabas at pumupunta kung saan naglalakad. At 20 years na rin hindi nakakausap ng nasa maayos na katinuan, ha? Ganun po para siya, i-accept ka agad. Wala pong masyadong kuskus balungos na tanong-tanong kung ano, tanggapin siya. Salamat po na, nandito kayo mga kapatid. Kasi ang kailangan po kasi perma nyo dun ay sa waiver kayo magkakapatid. Kaya kayo ang interviewin, kayo nakakaalam ng kwento niya eh. Kaya nga lang po, hindi kami makakapag... Hindi po kailangan na mag-stay doon. Ano lang po yun, basta kapag ka nakapirma kayo, ganyan. Kasi yung isa namin tutulong dito si Rolly, dinala din doon sa Mandaluyong, wala naman, nakauwi din naman agad yung mama niya. Nung nagperma lang sa waiver, sinalaysay ko anong ginagawa. Kapag po sinabi kung nananakit, sabi niya hindi naman, pero yun nga, lumalaya siya. Tapos nagsisisigaw. Sabihin niyo po yung totoo, nagsisisigaw siya. Kasi totoo naman yun, di ba? Yun po ang kailangan natin. Kinulong kasi puro nga kung may ginagawa, may trabaho. Opo. Ay mahirap yung siya ay mausisa namin Kung napaano na. Opo. Tsaka na, pasensya na kayo kung nag-request po kami sa inyo ng ganito, ah. Kasi nung una, sa doktor nagtanggi tayo.
Kasi nga, nagbabaka sakali din naman tayo ay. Kaya nga lang, syempre, si Nanay Presi, kahit gusto ni tatay ilabas, ayaw naman niya. Yun po yung kailangan niya. Yung environment niya, maging hindi ganyan na nakakulong siya. Kaya sabi ko, mag-request na tayo sa mga kapatid na baka bumayag. Mabuti man po't nagpayag po kayo mga kapatid. Gusto din po nung mister ko, magaling nga daw po, baka daw sakali nga mapapagaling. Mapapagaling po yung si Nanay dun. Mutuwala po tayo sa mga doktor. Kasi maya silang mag-check dun eh. May mga nurse. Tsaka bukod dun, kapag umuokay-okay na siya, ang dami niyang kausap. Kasama naman natin naman yung ina ng handicap. Okay po. Kasama natin. Sige po, kung kaya, sino po makakatulong natin paglabas kay Nanay? Malamang may labas na rin eh. Hindi na ako nakakatulad din dati. Sige nga, tara. So dito tayo sa, kausapin ko yung magiging maneho nila para alam niya. Totoo lang guys, 2 hours mahigit yung naging tulog lang namin dahil ayun, dami nga din ginawa nila kagabi. Siyempre, kasama na din ako doon na nagpuyat. Pero kinakailangan natin gumising ng maaga at mag-asikaso dahil nga kay Nanay Presi. Nag-request sila yung mga kapatid at si Kap. Hindi natin tatanggayin yun para kay Nanay Presi yun. Na Sunday daw, ngayong Sunday nga. Sino, yung ba si tatay ba yung maneho yung dati? Siya ba yung nagmaneho dati? Oo, si tatay ano. Tay, kayo po yung magmamaneho? Ay, marami naman na po pala kayong nadala doon sa Mandaluyong ano. Ang diretso po nila tayo ay sa emergency na. Kasi emergency po yung sitwasyon ni Nanay Presi. Bali, ano na lang po kayo daw, contact na lang din kay Gaycap kung ano man po yung kailangan po. Pero kasama pa kayo, hindi na? Hindi na po. Kasi kami din po ngayon ay may schedule talaga ay nabigla naman kami at nag-schedule sila ng Sunday. Kung ibang araw, pwede naman. Kaso nga lang ay may schedule kasi kami ngayon na importante din. Kaya ito na lang po yung ano namin kasi kasuhin yung pagdadala. Okay, salamat tay. Okay. Nandiyan na? Tingnan natin. Nagsama? Check natin yung sumama. Takbo! Nakain daw nila. Ay, nakain? Ay, mabuti. Buti na lang. Kumain muna si Nanay Presi. Sana makabuti na to sa kanya. Sana ito na yung chance para gumaling siya. Kasi maganda na makita natin sa susunod na Nanay Presi ay kinakausap na tayo. Kasi diba, ever since simula na pumunta tayo dito, hindi naman tayo kinausap ni Nanay Presi. Kaya sana ito na yun. Pag galing niya makausap na natin ulit siya. Makausap na natin siya, di ba pala ulit. Ay, oo pala, nakakausap ko kaso di ba yung sinasabi niya, ano? Nagkain po siya? Ang kaya muna kumain. Galing, nakakain si Nanay Presi, ayos. Good news. Ay, hindi tayo sa ano. Dali, ay, alis na. Mamamasyal tayo. Dali, tayo na. Tanghali na. Tayo mamamasyal doon. Kumakain pa din si Nanay. Daan-daan lang siya magkain. Dali, ay. Sama natin. Tayo mamamasyal. Dali. Mabuti ang pagkain. Nasubukan niyo na po siya na yung makausap. Hindi na. Ate, bigyan mo sa kanya. Ay, hindi. Tinan mo. Sinisipat na po kayo. Ay, ang mga gael na. Hindi ako magbigay ng pagkain. Na kayo pa nagbigay ka Pero naman. may mix siya. Sabi, Pero 6 akin na yung prato lalagyan ng pagkain. Tayo pa kakain. Eh, sabi ko, ano na yung kutsara? Huwag na, yan na lang. Yan na lang daw. Nagsalita naman pala siya ng Wait naman ang gano'n. Sabi niya siya Hindi ko yung kutsara, sabi ko yung buwasan ko. Pero dati hindi niya po yung ginagawa. Kahit yung bukas ako, magagalit lang sa iyo.
Pero kahapon siya nagpaligo sa sarili niya. Ako na ikaw magbubuhos. Ako na. Hindi, binigay ko sa kanya. Kaya nga po, yun pa nga lang pong nagbubuo siya ng bowl niya. Di ba? Binuhusan din niya. Nagbubuo siya ng bowl niya eh. Binalisan din niya kanyang yan. Hmm. Binuhusan ng tubig. Tsaka yung dating nagsisira siya yung bangko nga, hindi man sira eh hanggang ngayon. Hindi naman. Hindi naman niya Dati sinisira eh. yung kanyang hinigaan dyan. Sinira. Buo, sinira niya nung una din. Kinapit ako dito ng ilaw ay makakain na natin din ako nito eh. Hinampas na hinampas. Ay, nampas. Hindi tinanggal ko na. Sabi ko alay, delikado laang. Hindi yung kung ano yung. Dito ko na lang iniilawan sa malayo. Kinabitan mo pala dati ng ilaw. Meron dyan dati. Ganda pala sana at may ilaw siya, di kaso nga lang, delikado. Delikado. Baka makuryente. Tama naman po yung ginawa nyo. Tapos na, hanin. Tayo papasyal. Ay, Mamamasyal tayo, nanay. Tayo papasyal. papasyal uli. Parang inaantok ka pa. Tutulog ka sa sasakyan. Inaantok si nanay. Opo, nay, doon ka na po matulog. Habang nasa biyahe, masarap matulog sa biyahe. Sa biyahe. Pagdating natin sa pasyalan eh, di Gulay ng nakatulog na. Ayaw mo na? Hintayin nyo na. Ayaw mo na? Ha? Pugos. Magutumin. Tayo mamamasyan. Oh, ganito naman. So, ilayo kayo na kamsi. Hindi makakuha ng camera. Ayaw na. Ang galing nga, may taguan ka pala dyan. Okay na? Okay na po. Tapos na siyang kumain, kailan na lang ng tubig. Painumin mo. Kinila. Kainom. Wala, inom si nanay eh. Kainom na, inom. Inom ka na, nay, ng tubig mo. Inom na ng tubig. At tayo alis na. Ay, inom na. Tayo alis na, dali. Aray, suot mo sinilas. Baba ka na dyan. Suot mo rin. Tara na, nay. Suoti, aray, suoti. Diyan tayo makapamasyal na. Tayo mamamasyan. Dali, sa inom na. Ganda ng tsinelas oh. Inom na, tayo mamamasyan. Try natin na sila magkakapatid yung maganda dito. Wala ilang sa atin. Hindi naman sa atin sanay si Nanay Presi. Ito mo tayo sa labas kasi nakikita ko sa kanya parang naiilang siya kapag nakikita niya tayo. At tumamamasyan tayo sa papasyal ulit tayo. Suot yan. Yan yun. Sumama. Oh, sumama sa kapatid. Hindi ganyan dati. Sa pilitan yan. Di ba? Nakita niya naman nagwawala siya noon. Ay, sumama na oh. Kata na. Tayo mamamasyan. Oh, antay muna daw yung gamit niya. Umepekto sa kanya yung gamot kahit pa paano. Kaso nga lang, siyempre, yun nga, mas matatagalan yung magiging process sa kanya. Kumpara kung nandun siya sa Mandaluyong. Oo, lumalabas kusa. Huwag yung tatakot, masakit na paa. Ang galing oh. Kahit pa paano, di ba? Kita niya naman yung epekto din sa kanya ng gamot. Dahan-dahan lang, nay. Bongga ko, Nay! Ano ba? Tita? Oh. Dalagang para. Ay, dalaga pa nga pala. Sister. Oh, hindi na inay. Yun, yung nakulog. Oh, sige, diretso na laka. Diretso. Dahan. Baka madapat yan. Mamasyal tayo, no? Nagala. Mamasyal, ha? Makakap... Oh. Parang PJ ah. Pero kahit paano, nung nakaraan sa pilitan pa to eh.
Kahit pa paano may nagawa yung gamot. Ano? Siksik sa sulo. Sa susunod po, nakikipagkwentuhan na yan. Isang araw din natin din na. Opo. Kilala mo ka rin? Eh? No? Nangingilala si Nanay Presi ah. Kinikilala eh. Oo, ako di mo kilala. Sige na, lakad na. Sorte naman ni Nanay Presi, mga masyal. Pamasyal. Tama na? Damit kang damit. 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 Ha? Damit. Ang gamit. Damit kang. Damit. Tapon na natin tong basura ha. Tapon ko na. Sakay. O, tara na, ito na yung sasakyan na eh. Gagala. Sakay. Uy, gadang. Sakay. Oh, hindi kayo higa, upo lang. Oh, sige. Oo, sige. Sige. Ah, boxing daw, boxing. Pinaakit ako ni nanay, pinasasama ako. Tell me, where did we go wrong? Grabing epekto sa kanya guys yung gamot kahit pa paano. Di ba? Kita nyo naman yung epekto sa kanya. Talagang grabe. Ano? Kakapanibago. Ibig sabihin talagang hindi ako nagkamali din kahit pa paano ng doktor na pinuntahan na psychiatrist. Talagang naniwala kasi talaga ako dun sa gamot niya. Tingnan nyo, ang mga nagamot nung gamot na yun, kumbaga napagaling. Kahit pa paano. Si Ate Vanessa, si Ate Ninya, okay na ngayon dahil dun sa gamot na yun. O, tapos ngayon si Nanay Presi, nakita nyo naman yung kahit pa paanong pagbabago sa kanya. O, hindi kailangan purasahan, kumakain mag-isa. Tapos bukod doon naliligo mag-isa. Naglilinis ng tinitirhan niya. Tapos ano pa bang ginagawa niya? Nagbubuhos na ng kanyang bowl na dati hindi niya lahat ginagawa yon. So ibig sabihin guys, kahit pa paano yung gamot nagbibigay ng tamang kaisipan kay Nanay Presi. Yun nga lang talagang hindi pa rin mawawala yung mga siguro kasi schizophrenia yung kanya eh. Sa base sa nakikita ko, sa experience natin sa mga nakita nating may kagaya ng sitwasyon niya, ay schizophrenia kasi may mga hallucination siya eh. May mga sinasabi siya na may ganto daw, may nakita daw siyang ganyan, may tao daw, may ganto, di ba? So schizophrenia. Pero yun nga lang, hindi pa rin talaga lang 100% fully recover si Nanay Presi. Pero kita nyo naman yung epekto. Pwede naman sana natin i-continuous guys, sa totoo lang. Kaso nga lang, nakakaawa at alam ko magtatagal yung process kapag nandyan siya sa sitwasyon niyang yan. Kaya ayun, sana maunawaan nila. At yung mga kapatid, tiyak na unawaan naman nila. Uy, check ka. Atras mo yan. Atras na lang siguro. Nalaglag gulong natin. Tricycle po. Eko ba? Up. Okay. So, yun. Wala lang si Kap dito. May inaasikaso sa Sariaya. Then, sana maging okay si Nanay Presi pagbalik niya, di ba? Kasi sabi ko nga, tayo ay willing tayong tumulong kay Nanay Presi para siya ay magkaroon ng tahanan, ng bahay naman sasabi niya, hindi yung ganun na nakakandado lagi, di ba? Basta maging okay lang si Nanay Presi, gagawin natin yung best natin para sa kanya. Yun lang. At muli, salamat ulit kay Kap. Papasalamat ulit ako sa kanya kasi hindi ko alam kung makakabalik pa tayo dito kasi wala naman si Nanay Presi. Pero yung time na nakasama natin si Kap dito ay nagpapasalamat ako sa kanya kasi napakabait. So ngayon, kapag napadpad tayo dito sa barangay nila, alam na natin na yung lalapitan natin kaya hindi tayo bibiguin. Yun lang. At muli, salamat sa mga sumubaybay sa kwento ng buhay ni Nanay Presi.
sana lahat kayo ay maging masaya na dahil si Nanay Presi ay tiyak na gagaling yun. Hindi pwedeng hindi kasi yun ang hindi natututukan ng doktor kung sa isang buwan, isang beses lang ma-check up, dalawa. Yung pa kayang mas madalas na may nakatingin sa kanila doon, di ba? Tapos may mga activities pa na ginagawa. Kumpara dito, na wala. Yung nga ngayon, wala na mga activities ang ginagawa. Naging okay, di ba? So yun, maraming salamat ulit muli. Salamat sa pagsuporta sa team at sa sa amin, kumbaga sa pagpipray para sa amin. Salamat po, God bless. Ingat po kayo.